Di ko na mapigil. Tanggalin mo na yan habang wala pa sila. Teacher ako sa high school. Pero talaga pa ako dahil kakapasa ko pa lang sa board exam. Ito yung unang pagkakataon na nagtuturo ako. At ang lahat ng mga magaganap ay hindi ko na inaasahan. Talagang mahina lang ako. Nadala ako ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Pagbaguhan nga naman sa klase, halos di ako sundin ng mga estudyante ko. Wala akong idea kung paano ba maghihigpit sa kanila. Pero sa tingin ko naman, magagamay ko na kapag tumagal-tagal pa ako sa pagtuturo ko. Class, asan itong si Jonard? Bakit parang 1 week ng absent ito? Tuwing tatawagin ko for attendance, laging wala. Paano papasa sa akin yan? Ma'am, di naman niya na kasi kailangan mag-aral. Mapera na yan. Lahat ata nasa kanya na. Yan ang banggit ng classmate niya. Katwiran nyo. Hindi yan. Hindi yan ganyan. Hindi dahil sa pera. Kailangan niya talaga mag-aral dahil bawat tao ay dumadaan sa mga ganyang pag-aaral. Lalo na sa high school. Hindi pwedeng mag-shortcut. Kinabukasan ay pumasok na itong si Jonard. May kagandahan ang tindig. Mukhang barumbado nga lang. Pagkakita ko pa nga, habang siya'y papalapit, may kung anong naramdaman ako. Panay kwento rin kasi ng mga nakakakilala sa kanya na gustong gusto raw siya ng mga babae. Hindi ko maiwasan tuwing titingin ako sa klase ay napapasulyap ako sa kanya. Malaal din siya. Merong pagkabato-bato ang katawan. Kaya hindi ako nakatiis. Mr. Jonard, nag-gym ka ba? Yes, ma'am. Tsaka, alam niyo ma'am, pwede ko kayong i-enroll. Sagot ko na. Pati yung package mo per month. Okay. Nagtatanong lang ako. Pwede naman natin yung pag-usapan after class. Isang diktatorial na utos ko bilang isang teacher. Nang tingnan ko ang buong klase, halos mapanganga na pala sila sa kunting pag-uusap namin ni Jonard. Kayo, anong mga pinag-iisip nyo dyan? Mga mata nyo, may kung anong bumabalot na ligaya? Ano bang nakakatuwa? Ma'am, type ka ata ni Jonard. Wala pa siyang inalok na kasama sa gym, maliban sa'yo. Swerte nyo naman. Hazel, tumigil ka. Kanina ka pa. Namumuro ka na. Lalo na yung mga pinagsasasabi mo. Lilinawin ko lang. Hindi ako naghahanap ng boyfriend. Uy, teacher nyo ako, di ba? Pagka itong si Jonard nagpadala sa mga panggagancho nyo, nako, baka mapatalsi kami dito sa school. Maawa kayo sa akin. Kasi simula ko lang. Ma'am, isikreto nyo. Hazel, ano ba? Asan yung eraser dito? Napaka mo palibhasa. Itong si Hazel, president ng class at madadal nga talaga siya. Kung anong gustong sabihin, sisigaw. Kaya talagang magiging maingay ang klase. Kung di ko makokontrol lalo na. Di ko naman may paliwanag. Itong si Jonard, bumibitaw lang siya ng kaunting smile, then balik sa pagkaseryoso, isang misteryoso. Ngayon naman talaga ang gusto ko sa lalaki. Yung tipong marami akong may tatanong dahil hindi man lang magpusa na magsabi ng mga tungkol sa kanya. Hindi ko alam na simula nang pumasok siya, ginanahan ako magturo at ako talaga ang magsisimula ng nararamdaman ko sa kanya. Dahil di ko na mapigil ito para sa kanya. Marami akong magagawa para mapalapit siya sa akin. Pero sigurado
mahahalata niyo. Okay, bye class. Iingat kayo sa pag-uwi nyo. Yan, yung mga simpleng paalam kapag ka uwian na. Diba? Na yun ang patama ko kay Jonard. Hindi ko namamalayan one time. Nautusan ko siya na ihatid ako sa math department. Medyo kabilang building lang naman. At medyo may kalayuan din ang lalakarin. Sadya o hindi sadya. Hindi ko maintindihan. Basta parang sadya ko talaga yon. Basta di ko maintindihan. Gusto ko siya ma-one-on-one na kausapin. Paglabas pa lang ng room, pinagtitinginan agad kami. Dahil na nga rin sa mga sabi-sabi at sinasabi nila, bagay talaga kami. Parehong matangkad, maputi, gwapo at maganda. Yan yung pagkaka-describe nila. Na para bang muse at escort na naglalakad sa hallway ng school. Kinausap ko siya ng masinsinan. Jonard, anong status mo ngayon? I mean, my girlfriend ka ba? Or what? May nililigawan ka ba? Ganun? Alam mo naman, medyo lumalagpas na tayo sa kalendaryo. Alam mo na yon, di ba? Sabihin ko na sa'yo, nasa 33 na ako ngayon. Ma'am, wala po. Sadyang pag-aaral lang talaga ang inuuna ko ngayon. Yun yung bilin sa akin ng mga magulang ko bago sila maaksidente sa sasakyan. Kaya nga po pala, absent ako ng absent. Naalagaan ko yung kapatid ko na naiwan nila. Bago lang kasi, almost 1 month pa lang nang maganap ang trahedya sa amin. Ako at ang kapatid ko lang ang hindi naipit ng bumanggang truck sa amin. Ma'am, meron din akong suggestion sa inyo kasi kailangan ko ng kapalitan sa pagbabantay sa kapatid ko. Pwede bang matulungan niyo ako or ikaw na lang? Pabiro sa akin ni Jonard. Jonard, ano ba yon? Instant? Nagkaanak agad? Hindi nila malalaman kasi hindi naman natin ilalabas habang malapit sa lugar natin. Ayos ba, Ma'am Nel? Okay lang, sige ba? Okay, gusto ko makita daan tayo sa inyo mamaya pa uwi. Mukhang may mga magagandang opportunity na dumadating sa akin. Dumating na rin sa amin ni Jonard. Ito na ang simula na gustong gusto ko. Siyempre, pag pumupunta ako sa bahay niya, ay may mga gaganap na hindi ko inaasahan. Masusolo ko siya. Madali ko siyang bibigyan ng way para may maganap. Lalong-lalo na sa amin. Mas maganda naman na sarili naming anak, di ba? Ang aming babantayan. Ang pangalawang aalagaan namin. Pagdating namin, asan ang kapatid mo na aalagaan? Ayun, karga ni Manang. Ako, Jonard, paano ka nahihirapan sa pag-aalaga, may katulong ka? Hindi naman talaga yon ang ipinagagawa ko sa inyo, ma'am. Gusto lang kitang isama dito sa bahay. Yung mas solo naman kita, ma'am. Nako, ano ba naman neto? Si Jonard naman. Planado na pala. Alam niya ang kiliti ko. Ako ang umaya sa kanya, sa bahay niya, pero plano niya na rin pala. Ako rin pala ang magugulat sa ginawa ko. Dahil magiging espesyal pala ang araw na yon na pagdalaw ko sa kanila. Pag andito sa bahay, hindi na kita tatawaging ma'am. Okay lang po ba? Oo naman. No problem, Jonard. Okay lang, tawagin mo. Jonard, saglit lang. Lilinawin ko lang. Ano ba tayong dalawa? Kasi di ka naman nanliligaw sa akin. Pero andito tayo na para bang nagbabahay. Hindi na kailangan pang magligawan. Iba na panahon natin ngayon. Ramdam kong gusto mo ko. Sa klase pa lang, di ba? Alam ko rin sa sarili ko na gusto kita. Kaya eto tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya kung lilinawin mo, ay gusto ko
na tayo ngayon mismo. Tama, tayo na. Yun kung gusto mo namang pumayag. Oo naman, Jonard, sige. Gusto ko talaga ng may maayos na usapan. Sige, tayo na. Payag ako sa gusto mo. Kaya nga, gustong gusto kong makausap ka one-on-one. Simula pa lang nung pumasok ka sa school. Nel, dito ka na magpalipas ng gabi. Malawak ang kwarto ko. Kung ayaw mo, katabi. Ako. Yun ang banggit niya sa banat na naman ni Jonard. Grabe naman. Unang pagdalaw, tabi agad. Joke lang. Susunod na rin ako. Napakapilyo pala talaga ng lalaking ito. Pero kinilig ako sa tagpong yun. Ang bango ng CR niya. Parang yung mga CR sa mamahaling hotel. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na ang romantic essence na para bang hinihilay ako at ibigay ko ang lahat sa atin. Habang na nasa CR ako, talagang nililinis ko lahat. Hindi ko kasi alam kung anong performance meron itong si Jonard. Baka lantakan niya lahat. Buti na. Para sigurado gagawin ko. Parang ang tagal-tagal mo naman dyan, El. Bakit di ka lumalabas ng CR? Papasukin na kita dyan eh. Uy, wag ka. Tigil-tigilan mo ako, Jonard. Malapit na ako. Eto na, konti na lang ito. Sige. Antayin kita dito. Ready na ako. Yan ang banggit ni Jonard. Ready? Yan ang nasa isip ko that time. Kaya nga, simula pa lang, ito na rin ang inaasahan ko. Gusto ko talagang masolo siya. Ito na ang pagkakataon ko. Walang kaagaw, walang mga klase niya. Na parang tutunawin siya sa tingin ng iba. Lamang pa rin ako sa kanila. Mukhang may magaganap sa amin ngayon, Jonah. Medyo maedad na rin ako, pero may pagmamalaki ko talaga sa kanya itong alaga ko. Siya lang ang makakasubok nitong kauna-unahan. Noong kasagsagan ko kasi, itinung ko ang sarili ko sa pag-aaral para makapagtapos. Ang dami ko talagang manliligaw noon. Pero, chocolate lang and flowers ang tinatanggap ko. Sayang naman. Pero may mga muntik ng makamali at umibabang. Pero hindi natuloy. That time, hindi ko siya boyfriend at hindi rin manliligaw. Siya lang ang umaalalay sa akin nung papunta ako sa kwarto ng kaibigan ko kasi nga nagkainuman kami. Tinamaan na rin ako sa mga oras na yon. Or meron talaga siyang plano para sa akin. Para umisa lang. Pero hindi natuloy nang biglang pumasok ang kaibigan ko sa kwarto. Sinatan niya ito at tinulak palabas. Ako naman wala nang dahilan para buhulin o ano pang gawin dahil lango ako sa alak. Lips lang ang nakuha niya sa akin. Okay lang yun. Pinunasan ko lang. Ayos na. Hindi ko rin naramdaman ng maayos. Dahil nga sa alak. Amoy alak ang naaamoy ko sa kanya. Para bang tumagay lang ako paglapat ng labi niya. Ang pinagtataka ko lang nung hinilas niya palabas ng kaibigan ko. Saan nagtungo ang dalawa? Hindi ko na napansin. Hindi ko alam kung anong naganap sa kanila. Basta ako nakakatulog na. Naalala ko. Noon, wala akong kahilig-hilig sa mga ganong bagay. Kaya di ko na sila sinundan. Nakatulog nga ako that time. Nabanggit ko lang ito dahil alam ko na may magkaganap sa amin Jonard ngayong gabi. Isang napakabilis na pagtatagpo. Medyo komplikadong relasyon dahil estudyante siya, teacher ako. Di ko alam kung ano ang magiging decision kung malaman ng head. Kukontrolin ko na lang siguro ang pag-uusap namin kapag ka nasa school. Para naman, walang maging issue. Kasi next year, gagraduate naman na siya. At ito na nga ang pangyayaring inaasahan ko. Pagbukas ko nga ng pinto, agad niyang inalis ang kumot niya at nakita ko lahat. Galit na para bang may gustong pasukin agad-agad. At ginawa ko na rin ang dapat kong gawin. Nagpabaya lang siya. Talagang akala mo'y kasama ko ay tulog.
Di ko akalaing ganun siya. Versus sa expectation ko. Siya pala yung sawang-sawa sa ibang luto, kaya ganun. Di ko lang alam kung bakit ganun. Siguro, ilan, ilan na ang mga dumadaan sa kanya. Kaya ganun ang performance niya. Pero, nang ulitin namin sa mga sumunod na gabi, ay iba na ang atake niya. Yun pala, naramdaman niya nung una na hindi pa ako nasusubukan. Kaya, wala siyang ginawa kundi humiga lang at ako ang nag-drive. Yung pangalawa talaga namin ni John Hart, hindi ko na ilalaborate kung paano niya pinatakbo ang 4 na oras na walang tigil sa gabing yon. Para siyang professional na tulad ng mga napapanood ko. Magaling pala siya sa pinakamagaling. Di, di ko akalain na magagawa niya yun kahit nakatayo siya. At karga-karga ako, palibhasa yung maganda ang routine niya sa katawan. At ako naman puro diet talaga, magaan lang ako kaya kaya niyang iangat-angat, kaya niyang buhat-buhatin. Iba pala ito. Yun ang nabanggit ko sa sarili ko. Sa bagay, wala naman talaga kung alam sa paano ba talaga ang pagkakataon. Ano ba talaga ang pinakamabilis, pinakamaganda, pinakagusto ng isang lalaki, ng isang babae. Kasi nga, first time ko lang yung mga oras na yun. Dumating na ang pagkakataon na ililipat na siya or tapos na siya. Papunta na siya sa kolehiyo. At magkakahiwalay na kami. Hindi ko na siya madalas makikita araw-araw. Pero, no problem naman dahil sa iisang bubong niya. Siyempre dahil sa pag-stay ko doon ay lumalaki na rin yung kapatid niya. Hindi ko nga alam kung bakit wala pang nagiging bunga para sa amin sa mga ginagawa namin. Kaya nga meron kaming plano. Plano namin magpatingin sa doktor para maging healthy ang mga dumadaloy sa akin or sa kanya. Minsan naisip ko na lang magplano kami kumuha ng mapagpupunlaan kapag may problema ang isa sa amin. So sad nga dahil paglabas ng doktor sabi niya napakababa daw ng cell counts na meron siya. Kaya sigurado walang mabubuo sa lahat ng mga performance naming dalawa. Lagi kasi siyang pagod dahil at mahilig din siya sa mga maalat na pagkain. Kaya ang suggestion ko sa kanya, kumuha na lang ako ng magtatanim sa akin. Pumayag naman siya pero liquid lang ang gusto niya. Liquid lang ang kukunin at ililipat sa akin. No body contact ng lalaki. Akala ko talaga papayag siya na merong iba na umiibabaw. Handa naman sana akong ibigay. Pero iginalang ko siya. Nagtanong-tanong kami. Pero higit 100,000 piso ang gagastusin namin para ibayad. Kaya nga, wala namang alinlangan sa kanya. Kaya niya namang ibigay yun. Dahil mapera talaga siya. Naiwan ng kanyang mga mahal sa buhay na mga ari-arian. Bumili nga kami at pumili ako ng hawig talaga sa kanya. Para same lang ang mukha kapag nagmana sa pinagkuhaan. Pagkatapos itarak sa akin ay umuwi agad kami at hindi ko alam na isa rin pala ako sa may problema. Paano nangyari yun? Nagpatingin na kami sa doktor. Nagkamali raw ang doktor ng pagkuha ng result para sa akin dahil mga OJT daw ang umawak noon. Kaya no choice. Pareho pala kaming hindi makakabuo ng supling. Kaya pumunta na kami sa another plan. Kukuha kami ng mag-asawa at bibigyan na lang namin pagkatapos manganak. Nakahanap kami at kinuha na namin sila, pinatuloy namin sa bahay namin. Namuhay silang parang isang prinsesa sa loob ng isang taon.
Kasi nga meron kaming katulong. Hanggang sa pwede na naming palakihin ang bata na kami na lang. Alang sila papaalisin. Dumating na yung pagkakataon, isang buwan pa lang ay close na kaming apat. Ganun na kami mag-bonding sa isa't isa. Di ko alam kung bakit parang may kakaiba. Parang may mga kislap sa tinginan ng dalawa. Asawa ko at ng babaeng partner ng kinuha na. Grabe ang titigan nila. At ganun na nga ang mga sumunod pang nangyari. Minsan, may pagkakataon na nagdududa ako. Kaya sinundan ko sa likod bahay si Jonard. Nandun pala itong babae. Nakita ko mismo ng dalawa kong mga mata. 5 minuto nilang ginagawa ang bambam. Dali-dali akong bumalik sa loob at hinila ko ang partner niya. Bumawi ako. Sabi ko gawin niya sa akin ang mga ginawang ito sa kanya. Pinakita ko ang video ng dalawa at talagang galit siya. Kaya naman ginawa niya rin agad ang ginagawa ng dalawa at kaming dalawa rin. Ubos ang pawis niya. Mabilisan. Parang walang katapusan ang ginagawa pero maikling oras lang yun. Yun ang naging sistema namin sa bahay na akala nila di namin ginagawa na parang sila lang ang gumagawa nun. Mabilisan para katulad rin ng ginagawa nila, hindi mahalata. Yun naging gawa-gawa namin araw-araw hanggang sa bago man lang ako mapunta. Nangyari ay 5 taon sila sa bahay na nanirahan. Ang inaasahan namin ay 1 taon lang. Siguro sadya na rin ang isa't isa dahil sa mga nangyayari. Nagustuhan na rin namin ang sistema. Hindi ko alam kung paano namin pagpapatuloy, tatapusin ang mga ganitong bagay. Paano ito titigil? Sana meron kayong may maipayo sa amin. Dahil hindi ko na alam ang gagawin. Ganun ang nangyayari araw-araw. At tumatagal na rin sila sa amin.